tagal ko nang nagpe-pray. Lord, ang tagal ko nang nagdi-devotion. Lord, ang tagal ko nang sumusunod sa'yo. Lord, ang tagal ko nang naglilingkod. Bakit parang wala pa rin nangyayari? Kung gusto mong magkaroon ng testimony na magandang relasyon, huwag kang pumasok sa relasyon na mali ngayon. O kaya pala, sinara niya yung pinto. Kaya pala, kailangan kong dumaan sa mga luha at paghihintay. Hi dear, salamat at nandito ka. Welcome sa Payo Center, where ears that listen and heart that speaks. Dito pinag-uusapan natin ang usaping totoo. Pamilya, pera, pananampalataya, pag-ibig, kultura, politika, hinanakit, at usapang paglago. Kwentuhan lang to pero mula sa puso. At ang isi-share ko sa inyo ngayon ay tungkol sa aming Sunday reflection na pinamagatang What's Next. Pero bago tayo magpatuloy, kung gusto mo ng mga ganitong content, ganitong usapan, at kung gusto mo ng mga ganitong reflections, usapang nagpapalakas ng loob, nagpapalakas ng pananampalataya, mga usapang nagpapatalas ng isip, at tumutulong harapin ang realidad ng buhay, samahan mo kami dito sa Payo Center sa pamamagitan ng pag-follow at pag-subscribe sa aming mga socials, sa Facebook, YouTube, TikTok, meron din tayo sa Spotify. Kaya tara, simulan na natin ang usapang ito at sana, nawa, meron kang maiuwi pagkatapos mong panoorin ang videong ito na panghabang buhay mong babaon-baonin sa buhay mo. At ngayong araw, pag-uusapan natin yung tanong na hindi natin madalas na itatanong sa ating sarili. Pagkatapos ng challenge, ano na? What's next? Ano nang sunod na gagawin ko? Marami sa atin yung kayang magsimula, kayang mag-commit, kayang may baguhin ng ilang araw, kayang maging faithful sa umpisa, pero pagkatapos, pagka wala na yung excitement, pag wala na yung challenge mode, kapag bumalik na ang normal sa buhay, mananatili pa rin ba tayo sa Panginoon? Mananatili pa rin kaya tayong sumusunod sa Panginoon pag wala ng challenge? Ito ang ating Sunday reflection na pinamagatang What's Next? At may share yung aming preacher doon na si Pastor Web na 3 points. At sa 3 points na yon ay from challenge to habit to lifestyle, and lifestyle to testimony. So, inile-level up tayo ng bawat topic na ito at kapit ka lang at buksan ang iyong puso't isipan sapagkat alam natin na kung gusto natin ng paglago, kailangan merong magbago sa buhay natin. Kasi kung wala rin naman pagbabago na magaganap sa buhay natin, huwag na tayong umasang lumago. At alam mo ba kung ano yung pinakamalaking kalaban ng spiritual growth natin? Hindi persecution, hindi problema, kundi yung unti-unting pagbitaw, unti-unting pagtigil, at unti-unting pagbabalik sa dati. Marahil naranasan mo na to yung excited na excited kang mag-devotion, excited kang mag-pray, excited kang pumunta ng Sunday service, ng church, excited kang makilala ang Panginoon, excited ka sa fellowship, tapos excited ka dun sa mga challenge ng habit challenge, pagbabago ng mga routine, pero pagkatapos ng ilang linggo, unti-unting bumabalik ka sa dating routine. Unti-unting nawawala ang consistency at ang pinakamasaklap doon, yung unti-unti kang bumabalik sa dating ikaw. Kung naranasan mo to, okay. Okay lang yan, tapos na yan. Pero ang sunod, yun na yung gagawin natin. At ito ang pag-uusapan natin dito. Kung nagkamali ka, bumalik ka sa dati mong routine, tapos na yon, and this time, it's another day, another try na pwede nating gawin. Hanggat may buhay, mayroon tayong pag-asa to do more and to do what is right. Sa church namin, meron kaming 90 days challenge na kung saan yung challenge na binabago yung routine, mas napapalapit sa Panginoon, nagkakaroon ng disiplina, napakaganda. For me, sobrang ganda, lalo na pagka na-checkan ko lahat ng mga nagagawa ko doon. Masarap siya sa pakiramdam na unti-unti kang nagbabago pero kailangan lang talaga ng stretching. Pero mga dear, hindi lang kasi 90 days ang challenge, hindi lang 90 days ang buhay, hindi ito project na may deadline,
Hindi ito yung training na may graduation, hindi ito course na 'pag natapos at nakuha mo na yung certificate mo, tapos na. Nang tawagin ni Jesus ang kanyang mga alagad sa Matthew 4:19, ang sabi ni Lord, "Follow me." Napakaikli ng sinabi niya at hindi sinabi ni Lord kung hanggang kailan. Dahil ang pagsunod kay Jesus ay walang deadline, walang expiration, at walang graduation. Ang pagsunod kay Jesus habang buhay, ako, inaasam ko hanggang kabilang buhay, gusto kong sumunod sa Panginoon at gusto ko siyang makita ng face to face. Yun yung pinaka-aim ng isang nananampalataya sa Kanya, ang makita siya face to face. So, huwag kang titigil kung ito yung nagbago sa'yo, hanggang dun lang. Hindi. Pwede pa yung mag-level up ng mag-level up. Ang pagsunod kay Jesus, hindi lang tuwing komportable tayo, tuwing masarap yung pakiramdam, hindi lang tuwing maganda yung nangyayari sa buhay natin, at hindi rin ito habang madali lang yung sitwasyon. Habang tayo ay nabubuhay, dapat tayong sumunod sa Panginoon. At tandaan natin, walang lugi ang mga taong sumusunod sa Panginoon. Hindi gusto ng Diyos yung pansamantalang commitment. Ang gusto niya yung araw-araw na sasabihin natin na kahit mahirap, Lord, susunod pa rin ako. Kahit hindi komportable, Lord, susunod pa rin ako. Napaka-challenging ng life. Maraming uncomfortable things na mararanasan tayo. Ang tanong, sa panahon na hindi ka komportable, sa panahon na mahirap, susunod ka pa rin ba? Masasabi mo pa rin ba na, Lord, come what may, susunod ako sa'yo? Habang nakikinig ka sa reflection na ito, may tatanong muna ako sa'yo. Nung nakakilala ka sa Panginoon, kamusta? Mas malago ka na ba ngayon o mas malago ka noon? Mas malapit ka ba sa Kanya noon o mas malapit ka na sa Kanya ngayon? Kung gusto mong mag-share ng iyong sagot, you can comment sa ating comment section, growing or pwede rin yung returning, o kaya naman, Lord, help me. Sure akong tutulungan tayo ng Panginoon. Or pwede naman, you can message us sa ating Payo Center account. Magre-reply kami, lalong-lalo na kung kailangan mo ng kausap, tell us. At kung gusto mo ng mga ganitong reflection, huwag kalimutang i-follow ang Payo Center account sa ating mga socials at sabay-sabay tayong lumago sa relasyon natin sa Diyos. At doon sa tatlong binahagi ng aming preacher na si Pastor Webb, ang unang-una na doon ay from challenge to habit. At ang natutunan ko dito, lahat ng tunay na pagbabago ay nagsisimula sa maliit na challenge. Bago ka mas maging matatag, hahamunin ka muna ng Diyos. Bago ka mas maging mapagpakumbaba, susubukin muna at dudurugin yung pride mo. At bago ka mas maging mapagtiwala, darating yung pagkakataon na wala kang ibang masasandalan kundi ang Diyos lang din. Alam mo ba na hindi aksidente ang lahat ng pinagdadaanan mo ngayon? Hindi aksidente yung mga challenges sa buhay natin. Kadalasan ito ay paraan ng Diyos para ihanda tayo sa kung anong tao gusto niyang maging tayo. Isipin natin si Pablo. Si Pablo ay persecutor ng mga Kristiyano, pinapapatay niya ang mga Kristiyano. Isa siya sa mga nangunguna para patayin ng mga Kristiyano. Pero nung nakilala niya ang Panginoon, 180 degrees ang naging ikot ng buhay niya. Totally changed. Pero hindi agad yun pagbabago. Unti-unting pagbabago, unti-unting hakbang papalapit kay Kristo yung nangyari sa kanya. Hindi siya basta nag-improve. Hindi lang siya naging mas mabuting tao. Naging 180 degree yung ikot niya. As in, yung pagbabago, nagkaroon siya ng pagbabago na yun. Bakit may pagbabago? 180 degree na pagbabago. Dahil nang makatagpo niya si Kristo, hindi siya nakipagtalo, hindi siya nakipag-negotiate, at hindi niya sinabing, Lord, eto lang part na to ng buhay ko, yung isusurrender ko sa iyo, yung papakailaman mo, ha. Lahat ibinigay niya sa Panginoon. Sa halip, ang unang naging tanong niya ay, Lord, what shall I do? At yun yung tanong ng isang taong may pusong surrendered sa Panginoon. At yun ang gustong-gusto ng Panginoon, yung surrender tayo sa Kanya. At marahil iyon din yung tanong ng Diyos sa atin ngayon. Paano kaya kung hingiin ng Lord yung comfort zone mo? Paano kung hingiin ng Diyos yung relasyon? Paano kung hingiin niya yung matagal mo ng kinikim-kim na galit sa puso mo? Ibibigay mo ba? Isusurrender mo ba?
Paano kaya kung hingiin niya yung pride mo o yung mga achievement mo sa buhay na akala mo, ikaw yung may gawa dahil lang sa'yo, dahil lang sa galing mo kung bakit mo siya na-achieve. Ang tanong, kaya ba nating isuko? Kaya mo bang ibigay sa Panginoon? Dahil sa mga pagkakataong gusto tayong baguhin ng Diyos, may challenge muna siyang iaalaw sa buhay natin. Hindi para pahirapan tayo, kundi ihanda tayo. Tandaan mo ito, dear. Every challenge God allows in your life is an invitation to become the person He created you to be. Kung gusto mo ng pagbabago, may kakaharapin kang challenge, pero huwag kang matakot sa challenge na ito. Kasi sa dulo ng challenge na yon, may panibagong ikaw, may bagong ikaw na mabubuo. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Pag na kay Kristo ka, may pagbabago't may pagbabago talaga. Magtaka ka na kapag walang nagbago after mong tanggapin si Kristo, tapos ilang taon ka nang sinasabing tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas pero walang nagbabago. Questionable yun. Imposibleng walang pagbabago sa taong tumanggap kay Kristo. At mapapansin natin dun sa verse na yun, hindi sinabi ng Diyos na bibigyan ka niya ng improved life. Ang ipinangako niya ay new life. At sa new life, hindi ito agad-agad as in perfect lahat. Ito ay nabubuo sa unti-unti at maliliit na yes na ibinibigay natin sa Diyos araw-araw. Isang yes sa panalangin, isang yes sa pagpapatawad, isang yes sa pagbabago, isang yes sa pagsunod kahit mahirap, isang yes na talikuran yung kasalanan. Sa una, challenge lang ito, challenging na gawin yung mga bagay na ito. Pero kapag paulit-ulit yung desisyon na ginagawa nating tama, magiging habit na natin ito. Yun yung maganda doon. Yung maliliit na yes, paunti-unting yes sa Panginoon, unti-unti nagiging habit mo na. At tandaan mo ito, the habits you build today will shape the person you become tomorrow. Kaya araw-araw dapat piliin natin ang ating Panginoon. Hindi dahil madali, kundi dahil karapat-dapat siyang sundin. Pangalawa, from habit to lifestyle. At ang natutunan ko dito, kung mapapansin natin, hindi naman agad-agad, bigla na lang na naging matatag si Pablo. Hindi naman agad-agad ang pagbabago ng Kristiyano. Hindi rin bigla na lang naging mature yung Kristiyano. Unti-unti. At lahat ng iyon ay nagsimula sa maliliit na desisyon. Araw-araw na pagpili, araw-araw na pagdidesisyon ng tama, araw-araw na pagsasabi sa Panginoon ng yes, Lord. At habang inuulit-ulit mo yung tamang desisyon, unti-unti itong nagiging habit. Pero hindi natatapos doon ang plano ng Diyos. Kasi yung habit na paulit-ulit nating ginagawa, nagiging lifestyle na siya. Yun na yung nagiging ikaw. Dahil ang habit kapag inalagaan natin at pinanatili, nagiging lifestyle ito. Ano ang kaibahan ng habit at lifestyle? Pag habit, ito yung mga unti-unti mo pang kinukumbinsi yung sarili mo at pinupush mo pa yung sarili mo, mag-devotion ako, magpe-pray ako, gagawin ko yung tama, magpapatawad ako. May effort. Kinukumbinsi mo pa yung sarili mo at pinupush mo pa yung sarili mong gawin ito. Pero congratulations if you're pushing yourself to do what is right, unti-unti nagiging lifestyle mo na to. At kapag lifestyle mo na to, ito yung hindi mo na kailangang ipilitin yung sarili mo gawin yung isang bagay. Yung kusa nang nagdi-devotion, kusa ka nang nagpipray, kusa ka nang pumupunta ng church, kusa ka nang nagpapatawad kahit ang sakit-sakit, kusa ka nang gumagawa ng mga bagay na tama. Dahil lifestyle mo na ito. And what you build na habit sa buhay mo, yun at yun ang magiging lifestyle mo. At kung ano yung lifestyle mo, yun yung magiging pagkakakilanlan mo at yun ang magiging ikaw. Kaya be careful sa habit na binubuo natin sa ating buhay kasi nagiging pagkakakilanlan natin ito. Kung mapapansin natin, kapag habit, ina-effortan mo pa. Minsan pinipilit mo pa yung sarili mong gawin yung isang bagay, piliin yung tama. Pero kapag lifestyle na, natural na lang. You're naturally praying, naturally forgiving others, natural na nagmamahal ka ng ibang tao, natural na lumalabas na sa'yo yun.
Yun yung kagandahan kapag lifestyle na natin. Dahil hindi mo na lang basta ginagawa yung bagay na iyon. Yun na yung ikaw. Yun na yung pagkatao mo. Sabi sa Philippians 1:21, "For to me to live is Christ and to die is gain." Napakalalim ng sinabi na yun Parang simpleng praise lang pero ang bigat niya, ang ganda niya. Hindi niya sinabi kapag linggo kay Kristo, kapag nasa church ako, mabait ako. Sabi doon, for to me to live is Christ. To live is Christ. It means, ito na yung time na kung saan kahit mabuhay siya o mamatay siya, nabubuhay at mamamatay siyang para kay Kristo. So it means, ito yung mamumuhay ka na ng kung ano ang gusto ni Kristo, hindi kung ano yung gusto mo. It means ito na yung buong buhay niya umiikot na kay Jesus. So, ganun ba? Kailangan ba laging nasa church? Kailangan ba buong buhay ko nasa simbahan? Hindi. Hindi po kailangan ganun. Kailangan ko bang itigil yung pag-aaral ko kung estudyante ako, kung nagtatrabaho ka? Kailangan bang itigil ko yung trabaho ko? Hindi po ganun iyon. Ang ibig sabihin doon, nagtatrabaho ka, kumakain ka, nag-aaral ka, ano man ang ginagawa mo, you're doing it all for Christ. You're doing it all para sa Panginoon. So it means you're going to live a life with full of integrity na according sa kalooban ng Panginoon. Pati yung pananalita, pakikitungo, nagbabago, nakaalay na lahat kay Kristo. Kung dating pabulyaw ng pabulyaw, ngayon, nagiging mahinahon, yung magagalitin, nagiging mapagpatawad. Ganoon ang buhay na meron kapag nakay Kristo ka. Dito, hindi lang tayo magkakaroon ng Christian habit, kundi magkakaroon tayo ng Christ-like character and Christ-like lifestyle. Napakaganda nun. Kasi kung hindi natin aasamin na magkaroon tayo ng Christ-likeness, hindi natin totoong tinanggap si Kristo. May isang katotohanan na gusto kong i-share sa inyo na share ng aming preacher. Habit change what you do, pero lifestyle changes who you are. Kapag araw-araw mong pinipili ang Panginoon, darating na yung araw na hindi mo na kailangang pilitin ang sarili mo na sumunod dahil ang pagsunod, kusa na siyang lalabas sa'yo. Character mo na ang sumunod kay Kristo. At yun ang tunay na transformation, hindi lang nagbabago yung ginagawa mo, nagbabago din yung puso mo. So, napakaganda na inaasam natin na mabago ang puso natin. Nagbabago ang puso mo, nagbabago yung isip mo, nagbabago yung direksyon ng buhay mo. Kaya ingatan natin yung habit na binubuo natin araw-araw. Dahil kung ano yung mga habit at maliliit na desisyon mo ngayon ay magiging ikaw bukas. Halimbawa, kung araw-araw mong pinipili yung galit, baka maging laging mapait yung puso mo. Kapag araw-araw mong pinipiling makompromise, araw-araw kang nakakompromise, baka maging manhid ka na sa kasalanan. Pero kung araw-araw mong pinipili si Jesus, unti-unti kang magiging katulad niya. Unti-unti tayo magiging katulad niya kung araw-araw nating pinipili si Jesus. At yun yung magandang pagbabago na mararanasan ng isang tao. Dear, sandali lang, kung may isang habit ka na gusto mong baguhin ngayon, ano iyon? Pwede mo yun i-comment sa ating comment section. Maaaring ito yung madalas na pagpipray, mas maging consistent manalangin, mas maging mapagpatawad, mas maging maingat sa pagbibitaw ng mga salita. Kung gusto mong magsimula na ng bagong habit kasama ang Panginoon, you can comment sa ating comment section, I'm starting today. At kung nakakatulong ang mga ganitong reflections sa'yo, malaking tulong din sa amin if you are going to follow and share this video doon sa mga taong nangangailangan din ng encouragement na katulad ng naibibigay namin dito sa Payo Center. Sa simpleng paraan na iyon, mas marami tayong maaabot ng nangangailangan ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Kaya maraming salamat if you do so. And third is from lifestyle to testimony. May mga pagkakataon bang naitanong mo na to sa Diyos? Lord, ang tagal ko nang nagpe-pray. Lord, ang tagal ko nang nagdi-devotion. Lord, ang tagal ko nang sumusunod sa'yo. Lord, ang tagal ko nang naglilingkod. Bakit parang wala pa rin nangyayari? Kung minsan parang nakakapagod na gumawa ng tama habang yung iba mas umaangat kahit mali yung ginagawa nila. Pero tandaan natin, wag nating panghinawaan yung paggawa natin ng tama. Kasi ang Diyos naman ang nakakakita ng lahat nating ginagawa.
At napakaganda dito, nakikita ng Lord ang puso mo, kung ano ang intention mo, bakit mo ginagawa ang isang bagay. Minsan, nakakapagod maghintay, nakakapagod umasa, nakakapagod maging consistent. Pero gusto kong sabihin sa iyo ngayon, dear, na ang pagsunod mo kay Kristo ay hindi nasasayang. Hindi nasasayang ang bawat pagsunod mo sa Panginoon. Nakikita niya lahat. And sabi nga sa devotion ko, God is a rewarder God. Ire-reward niya yung mga taong sumusunod sa Kanya ng tapat. Kahit mahirap o kahit magaan yung nangyayari sa buhay niya. Maaaring hindi mo pa nakikita yung resulta ngayon, maaaring nag-iintay ka pa rin ngayon at hindi mo alam kung ano yung mangyayari. Maaaring hindi mo nakikita yung bunga ngayon at maaaring tahimik lang yung proseso ngayon. Pero tandaan mo, may ginagawa ang Diyos na hindi mo nakikita. Parang isang binhi na kapag tinanim mo, hindi mo agad na makikitang tumutubo. May panahon ng pagdidilig, may panahon ng pag-iintay, at may panahon ng paglago. Tandaan natin, hindi agad-agad yung binhi na tinanim natin ay tutubo. May proseso ito. At sa proseso na yon, inilalabas kung sino ka talaga habang nag-iintay sa Panginoon. Habang nag-iintay sa binhing itinanim mo na tumubo. At ito yung good news. Darating ang panahon ng tag-ani. Darating ang panahon ng paglago. Kaya sinabi sa Galatians 6:9, let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Pansinin mo yung pangako ng Diyos. Hindi niya sinabing kapag mabilis kang sumuko. Hindi rin niya sinabing kung minsan lang maging faithful. Yung pangako niya para sa patuloy na sumusunod, patuloy na nagiging tapat, patuloy na naglilingkod, kahit walang nakakakita, kahit walang pumapalakpak, kahit walang pumupuri o nakakapansin, kahit tila walang bunga, at patuloy na nagsasabing, yes, Lord, kahit mahirap. At ito yung good news. Ang Diyos, tapat siya sa kanyang mga pangako. Pag may sinabi siya, hindi yun mababali. Kapag may ipinangako siya, ibibigay niya yun sa atin. At isang araw magugulat ka na lang, masasabi mong, kaya pala, inalaw ng Diyos yung senaryo. Kaya pala pinayagan ng Diyos yung sakit na iyon. Kaya pala hindi niya sinagot agad yung panalangin ko. Kaya pala pinag-intay niya ako. Kaya pala sinira niya yung pinto. Kaya pala kailangan kong dumaan sa mga luha at paghihintay. Kaya pala kailangan kong maranasan yung pain na yun. One day, i-reveal ng Diyos sa iyo kung bakit niya inalaw ang lahat ng iyon sa buhay mo. Dahil sa panahon na inaalaw yun ng Diyos, meron siyang ginagawa na magandang bagay para sa iyo. Dahil pala sa panahon na iyon, may binubuong magandang testimony ang Diyos sa buhay mo. And always remember, dear, it is God, not you, who writes the story of your testimony. Kasi kung tayo lang yung magsusulat ng testimony natin, hindi natin pipiliin yung mga mahihirap na pagkakataon at mahihirap na sitwasyon. Yung may pain. Pero ang galing lang ng Diyos, no? Nagsusulat siya ng magandang testimony sa buhay natin na kung saan maipagmamalaki din natin siya sa buhay natin. Kaya bago matapos yung video na to, ini-encourage ko ang bawat isa sa atin, maging maingat tayo sa habit na binubuo natin. Kasi yun yung nagiging lifestyle natin. At yung lifestyle natin, yun yung bumubuo ng testimony natin na nakikita ng ibang tao kahit hindi pa natin sabihin, kahit di pa tayo magsalita. Kaya kung gusto mong magkaroon ng testimony ng katapatan, simulan mong maging tapat ngayon. Kung gusto mong magkaroon ng testimony ng integrity, simulan mong magkaroon ng integrity ngayon. Kung gusto mong magkaroon ng testimony ng magandang relasyon, huwag kang pumasok sa relasyon na mali ngayon. At kung gusto mong magkaroon ng magandang resulta, simulan mo yung magandang habit ngayon, yung maayos na habit ngayon. At kung gusto mong magkaroon ng malalim na pananampalataya sa Diyos, simulan mo sa maliliit na yes ngayon. Yes, Lord. At kung gusto mong magkaroon ng testimony ng pagbabago, simulan mong sabihin ngayon na, Lord, change me. Gusto ko pong magbago. At unti-unti, araw-araw, sabihin mo sa Panginoon, yes, Lord. Forgive others? Yes, Lord. Do what is right? Yes, Lord. Love others? Yes, Lord. Don't do that because that is wrong?
Yes, Lord. Read my words every day. Yes, Lord. Unti-unti, araw-araw mong piliin na sumunod sa Panginoon. And one day, makikita mo ang napakagandang resulta na nagiging ikaw, yung habit na nagiging ikaw, at ikaw na nagkakaroon ng testimony. And that testimony ay magiging magandang impact sa ibang tao. You influence others kahit hindi ka pa nagsasalita because of your good testimony na galing sa Panginoon. There's a beautiful reminder na sinabi si Pastor Alan na talagang tumatak sa puso ko. Ang sabi niya, the greatest changes in our lives are those heartbreaking moments. Ang sakit pala, hindi yun yung kaparusahan. Yun pala yung classroom ng Diyos sa atin. Ang luha, hindi laging tanda ng pagkatalo. Minsan yan yung ginagamit ng Diyos para palaguin yung pananampalataya natin. At yung mga pagkakataon na akala natin winawasak tayo ng buhay, yun pala yung sandaling hinuhubog tayo ng Panginoon sa kung ano yung tao niya gusto tayong maging. Minsan kasi dumadating tayo sa pagkakataon na too much dependent tayo sa tao, na kapag dumating yung tamang tao, kapag maganda yung trabaho, kapag okay yung ugali niya, okay din ako. Kapag dumating yung maraming pera, maraming opportunity, dun lang ako magiging masaya. Pero ipare-realize sa atin ng Panginoon na siya lang ang number one nating kailangan. Before anything else, siya yung pinakakailangan natin. Because every people can fail you, every things will vanish, pero ang Panginoon, never siyang mawawala sa buhay natin. At tandaan natin, ang pagbabago na gusto nating mangyari sa buhay natin, hindi nagsisimula sa ibang tao. Nagsisimula siya sa relasyon natin kay Kristo. Kaya ina-encourage ko kayong lahat na nanonood sa Payo Center. If you want change in your lives, you need Jesus Christ. You need God who owns everything, who created the universe, who created all things in this world. You need Christ more than anything. Personally ako, I need Christ more than anything. And everything na ma-add sa buhay ko are just bonus. At yun yung ipagpapasalamat ko sa Diyos dahil siya yung pinaka-top and number one na meron ako. And everything na meron ako ay galing sa Kanya. Huwag mong i-ariin ang lahat ng meron ka. Always remember, everything that you have comes from the Lord. Your knowledge, your ability comes from the Lord. At isang iglap lang, kayang alisin lahat ng Panginoon. Kaya wala tayong maipagmamalaki sa Diyos. Tandaan natin, God owns everything. Even your life, even the breath na hinihinga natin, galing sa Panginoon. At anytime, pwede niyang kunin yan. Kaya, I encourage, habang may buhay ka, habang may hininga ka, ibalik mo lahat ng papuri sa Diyos, ibalik mo lahat, buong buhay mo sa Diyos. At tandaan mo, higit pa sa meron ka ngayon at sa inaasam mo, ang kaya niyang ibigay sa iyo. If you read Bible, more than pa talaga ang kaya niyang ibigay sa iyo. And always remember sa buhay na ito, ano man yung achievements natin, ano man yung marating natin, walang saysay ang lahat ng yan kung wala ka namang relasyon sa Diyos. Kung wala kang Diyos sa buhay mo. Kasi meron ka mang milyon kung wala ka namang kapayapaan. At ang kapayapaan na yan ay ibinibigay ng Diyos sa buhay natin. Wala ring saysay ang lahat. At alam mo ba ang pinakamahalaga sa Diyos? Hindi yung achievements mo, kundi yung taong nagiging ikaw. Marami nang nagkaroon ng achievements na mali naman yung ginagawa. Mali yung proseso, mali yung hakbang. Ang mas gusto ng Diyos kung sino ikaw ngayon at kung sino yung magiging ikaw paunti-unti dahil sa habit na ginagawa mo at nagiging lifestyle mo. Kaya always remember, be careful sa habit na binubuo natin sa buhay natin. Huwag nating ubusin yung oras natin sa mga kawalang kakwenta-kwentang bagay. Huwag nating ubusin yung oras natin sa mga bagay na umuubos ng oras natin kaysa lumago tayo. Una sa spiritual, emotional, physical, lumago sa mental, at sa financial. Dapat dyan tayo nakafocus, lumago ang mga yan sa buhay natin at makapagbigay glory sa Panginoon. Kasi kung mali ang habit mo ngayon, lahat ng yung 5 nabanggit ko na yon, pati social, mawawalang saysay yun.
hindi yun magiging maayos. Kasi kung mali ang habit mo ngayon, mali ang magiging resulta mo bukas. Thank you, Lord, sa magandang mensahe na ito. At bago tayo magtapos, meron muna akong tanong sa inyo. Ano ang challenge na ibinibigay sa iyo ng Diyos ngayon? Pangalawa, ano ang habit ang gusto niyang mabuo sa buhay mo? Pangatlo, ano ang testimony na isinusulat niya sa pamamagitan ng lahat ng pinagdadaanan mo? Pwede mo yan i-comment sa ating comment section. Huwag mong sukuan ang proseso. Huwag kang bumalik sa dati at araw-araw mong piliin ang yes sa Panginoon sa maliliit na bagay at patuloy mong piliin araw-araw ang Panginoon dahil sa maliliit na yes mo sa Diyos ay bahagi ng malaking ginagawa ng Diyos sa buhay mo. At kung may natutunan ka sa reflection na ito, wag mo itong sarilinin. I-share mo ito doon sa mga taong nangangailangan din marinig yung mga mensahe na narinig mo dito ngayon. At kung gusto mo ng mga ganitong content, mga usapang nagbibigay paglago sa lahat ng aspeto ng ating buhay, don't forget to subscribe Pio Center sa lahat ng socials, or Facebook page, TikTok, Spotify, and YouTube. At sama-sama tayong lumago at lakbayin ang buhay na nakasentro kay Kristo. At kung meron kang katanungan dito sa Pio Center, message mo lang kami sa aming accounts. At kung gusto mong makipag-usap sa amin, pag-usapan ang iyong kwentong pananampalataya, i-message mo lang kami at we are so glad na i-welcome ka sa ating Pio Center family. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na kwentuhan, mga dear, dito sa Pio Center, where ears that listen and heart that speaks. God bless.